Lapo Glue could be an option. Yung ano nga yung Esmeralda could be. Okay. Uranus Yun pa rin, naman. gagamitin niya dito tulad nung ginamit niya kahapon. So, ang nakikita ko dito, gustong balagbagin sa early game ng Team Spirit. Rotation-wise, sustainability-wise, nasa kanila. And SRG pa nga yung problema dito. Paano nila pipigilan yung Yura and Khalid combo sa pagiging agresibo sa early game? Tsaka yung bilis ng power spike. Yun pa yung isang napansin ko doon. For Team Spirit, the Farsa just needs one item para makapanggulo ng todo-todo. Even the YSS just needs an item para makapag-snowball ng tuluyan. But for SRG, yung Selena, well, pokes are there, yes. Pero dahil sobrang accuracy dependent ng hero na yan, paano kung di tumama? Oo nga. Paano kung walang tamaan ng araw? Paano kung walang makatapak ng traps? Paano papaganahin? Storm yun. Ang dami palang isipin ng dalawang teams natin dito. Katulad ng gustong ganti ng Dragons of the North against the Red Giants. Kaya ba talaga nilang bumawi? Kaya ba talaga nilang ipakita that they are the better team right now? O magtutuloy-tuloy ang domination ng Malaysia with SRG? Tingnan natin yan sa pagpasok dito sa game na kung saan gusto ko yung mga pinoint out mo na dito with the cons of their composition. Pero yung mismong spells, parang hindi takot ang Team Spirit sa possible setup ni Yums. Yes, no purifies para sa Team Spirit. All flickers, alam din nila na mataas din yung skill level na kailangan. Pero kung skill level kasi, that's Yums. Si Yums yun Di ba? Wala na tayong question sa skill level. Kung normal na RG, sige, pagbigyan natin, di kayo takot sa show. Pero di kayo takot dyan. Di ba? Ilang beses nang nagpakita yan. Pero tingnan natin, baka ganoon din naman ka-ready ang Team Spirit. Pero kung pag-uusapan din natin yung rotation nila, literal na mirror rotation Sinasabayan ng roamers and the mid laners yung isa't isa. Sawo and Yums just constantly poking each other. Alam nila kung saan manggagaling ang bawat isa. And ito rin binabanggit mo kanina. Ano pang pigil dun sa mabilis na ikot? Yung mga nakakainis na traps. No? Diba? Yung Pixel Bush, meron. Tapos dito sa RMB, meron. Di ba? Saan rotate ang Team Spirit niyan? Covered na covered. Kumbaga lahat may CCTV. Meron. Lahat ng angulo Ay. kita ng SRG. Pati yung LMB meron na. Di ba? Ganoon karaming traps. Sinatapakan ni Sawo, pero mukhang maagang engage mangyayari dun sa gitna. Ang bilis na burst down. One shot getting the kill. Literal na parang si Mia. One shot, one kill. Alam mo kasing ready na Yun yung binabanggit natin kanina. They don't have to have so many prerequisites para pumatay. Ang kailangan lang, tibay at lakas ng loob. Kaso nga lang sa sobrang tibay at lakas ng loob, si One Shot yung binanatan ng SRG. Masyado kang matibay, hindi sa kamay ni Innocent at ni Sikis. Pero nabigyan din si Sikis doon. Nabigyan din yung jungler dito. So yung turtle, magtitiis muna siya na wala munang kukuha sa kanya. Gusto ko yung mga mga motivational song mo dito para sa kanila. Because they have that, mali pala, meron silang tibay at last ng loob. Ang konyo naman kung sabihin ko, they have that tibay at last ng loob, di ba? Sobrang konyo nun. Pero yun natin dito na tuloy lang sa pag-pressure si Sawo. Ang problema kasi parang kahit sinong makita dito ng SRG, bibigyan nila. Pero same with Team Spirit, kung sinong lumapit, pwede rin namang bigyan. Hindi lang naman kasi SRG yung kahit sino pwede. Even for Team Spirit, kahit sinong lumalim pwede. Look at Kid Bomba! Sa harap ng tatlong miyembro, ikakamatay pa niya. Yung pagpasok sa tatlo, yes sir, at hindi pa nakuha ng EEC region ng Team Spirit. Yung turtle, may pana pa doon. One shot gets the turtle. Retribution ang kinuha. Pero may ipit nga lang Sunset Lover. Flicker mula kay Sawo. Makakatakas siya pero nagiging tablahan. Nakuha niya yung turtle, oo. Pero nakakakuha kami ng kills, sabi ng SRG. Sobrang daming nangyayari sa totoo lang. May mga lumilipad, tas may lumilipad din na araw at may lumilipad din dahil dun sa sipa na nanggaling kay Yum. So kahit papano, SRG will have the advantage when it comes to the numerical kill score dito. Meanwhile, for Team Spirit, panalo naman sila sa objective. Pero sobrang gulo ng mga laban. Umabot sa punto na namatay si Sikis, nabuhay siya, tinry niyang kunin yung turtle, diba? Tas nagkagulo-gulo na ulit. Yun yung i-expect natin up until the last turtle.
Piling ko ganun ang mangyayari. Literal na makikipag-balagbagan, paunahan sa pwestuhan. Tulad Pero yan. si Yums ay binigyan na lamang ng biglaan. Kinailangan lang ng ultimate ng isang Farsat, ng isang Yisun Shin. Okay na yon. Nabigyan natin agad yung Cho. Pinakain ng barko, pinakain ng buhangin, pinaulanan ng balahibo. Dami. Diba? Ang daming binabata dito ng Team Spirit. Pero ganun din kasi sa SRG. Diba? Tama ka, paunahan Ayun lang na. sila na mag-set up dito. Nakita si Stormy, masyadong mainit. Etong si Sawo, literal na hindi sila naparito para makipagkaibigan. Tama. Andito sila para makipagbalagbagan. Kasi ang nangyayari, Wow. teka lang, for Team Spirit, sinusubukan nilang bigyan itong si Cram, low 1 HP. Mababawasan ang angas ng SRG, pero dun sa baba, Wow. mukhang si Hiko ang target nila at makukuha ni Innocent yung kill. And this is what we're talking about. Kung gaano ka-importante ang Purify. Nagulat dun si Hiko, pero nagugulat na What's rin up? ang Team Spirit kung ano nangyayari dito. Woo! Pero nabigyan pa rin. Si Sekis at si One Shot pa makakuha ng kill na yun. Sao again. Pero meron din naman nagagamit ng flicker si Stormy para mabuhay. Ang daming nangyayari, pero equal pa rin ang laban. Si Juday, ang sabi niya, walang nangyayari. Pero dito, napakarami. 5 minutes in, 10 kill score. That's 2 kills per minute na ginagawa ng dalawang teams. At hindi pa tapos dahil ngayon for the turtle, hawak ng Team Spirit yung possession. Sinubukan lang ni Cram na medyo i-delay pero hindi nag-matter para sa Team Spirit yung presensya niya. Oo, nakita natin dito na since buhay si One Shot, they can confidently take that turtle. Pero yung tapang din talaga ni Yums, no, na mag-rotate patungo dun sa baba, papunta kay Innocent. Mukhang alam ng SRG na, sige, ibigay natin yung mga jungle camps, ibigay natin yung turtle, hanap tayo ng laban muna dito sa gitna. Pero sa gitna, si Sawo ang unang nabigyan. Kid Bomba ay naghahabol pa. Pero ang tanging nilang pwedeng gawin ay samahan silang umuwi dahil wala siyang damage na kasama. Ngayon si Stormy ay tuluyan pa rin dinidepensahan yung mid lane. Ayaw talaga niyang ibigay para sa Team Spirit yung possession dun sa first turret sa middle lane. Pero meanwhile, naghihingalo dito sa baba yung Torre ni Hiko. Mapupush na nga ni Innocent at hindi rin naman siya nagpakita. Hindi siya nag-akmang lalaban dahil alam niyang medyo delikado. Oo, mahirap na rin talaga. Bilang gold laners, kailangan nilang mabuhay. At trabaho nila ngayon, mag-farm. Kumuha ng mga resources kasi alam din nila ni Hiko at ni Innocent na sila yung magiging key player sa latter portions ng laban na to. Oo, sobrang gulo sa ngayon, pero kailangan hindi muna nanggigigil si Innocent at si Hiko sumama dun sa mga kaguluhan na yun. Kailangan pa ng oras. Kailangan ni Innocent ng dalawang core items. And even yung carry, kailangan din actually. Baka kailangan niya ng golden stamp niya and even DHS or corrosion. Ganon din naman sa isang Claude. So, mamaya pa natin i-expect na sumama sila ng tuluyan. Although for this last turtle, nandun kasi sa pwesto nila. So, maaari nang maging 5v5 to. Tapos, ang iisipin ng SRG, Yums, kailangan mo makasipa. Ang iisipin ng Team Spirit, pag sumipat nagkamali si Yums, bigyan nyo. Oo. Ay, yun lang nauna. Si Yums nagulat si Sao na nandun pala yung kalaban nila. So, -1 agad to for Team Spirit. Pero magka-counter pa rin. Dito ang Team Spirit, naghahanap pa rin sila ng trade. Ang kaso lang nakita na ng SRG, kulang na ng isang Team Spirit, kunin na natin yung turtle. Yun yung sinasabi natin eh, paunahan na. Kung gusto paunahin ng Team Spirit yung SRG, Grab sa likod! Pauuna na! Pumasok pa si Grab sa kanyang land smasher. Kaya naman diretsong mamamatay. Itong si One Shot doon. Nandyan din naman si Sekis. And even itong si Yums nag-aabang at sumusubok na kunin yung purple buff. Pero nakuha naman ni Hiko. May sipa na naman! Sipa, pwede bang gamitin, pero may sunset na kapag Hiko's gonna go down sa kamay ni Stormy. Tinamaan pa sa Sunset Lover. Mapipilitang umatras ang mga members ng Team Spirit. Pero sabi ni Kid Bomba, sige, umatras na kayo. Buhay pa rin! Hayaan nyo na ako. Buhay pa rin si Stormy. Di maabutan. Si Sawo na ang tumapos ng misyon. Ngayon si Yum sa inihabol pa rin. Ni Kid Bomba at ni Sawo. Lumiko ng konti kay Cram. Napabravest fighter ng at lahat-lahat. Pero wala pa rin nangyayari doon sa top lane. Meron pala si One Shot at si Sikais. Sinusubukan nilang bigyan ng isa't isa. Pero Sunset Lover humahabol. Lumilipad ang uwak. Sinubukan niyang abutan si Sikais pero di na kinaya pa
Pero napalo niya, masakit na rin ang damage niya. Mukha mang walang nangyayari pero sa totoo lang napakaraming nangyayari sa laban na ito. Sobrang tagal ng mga habulan nila dito. Literal na parang mga batang naglalaro mula umaga hanggang hapon, hindi napapagod. Ngayon may laban na naman, naghahanap na naman ng pwedeng ikalamang dito ang SRG. Pero para din silang nagbabasketball, meron silang mga box one. Meron silang kanya-kanyang trabaho, man-to-man defense. And Oo. Stormy, sobrang ganda nung positioning niya dito. Panong hindi niya hinahayaan si Sunset Lover na makuha yung gustong pwesto ng isang Farsa. Si Stormy, ang point guard. Kasi nakikita niya yung buong court. Nasa kanya yung vision. Alam niya kung kanino niya ipapasa yung arrow. Pero yung kanya kasi sa kalaban niya pinapasa, kaya nasasaktan ngayon si Hiko. At si Ino siya rin nagkabigayan. May sipa pa mula kay Yums, pati si One Shot tinamaan. Ngayon si Sawo ay pumasok na kung wala na siyang kasama. Tinibiyan na rin ni Yums, napadasal na sa buhangin. Pero di pa rin kinaya. Innocent with a triple. Grabe, papasok pa sa gitna. Gustong kunin yung sakit. isa pa. Ngayon apat na yung tumumba. Ngayon si Kid Bomba na lang yung natitira para sa Russia. Pero si Kid Bomba ay hindi naman agad mamamatay. Kaya okay na yon. Pero yung Lord, hawak na ng SRG. Okay lang na hindi mamatay si Kid Bomba pero ang hindi okay para sa Team Spirit, lamang na. Especially si Innocent. Guilty na tumin. Ang dami niya ng pinapatay na kalaban ngayon. Diba, even si Kid Bomba, nararamdaman niya na yung damage output kaya hindi na takot sila Yums ngayon na kahit sinong sipain kasi alam nila na kaya nilang pumatay. Sobrang gulo ng mga laban. Si Cram tatalo na naman dun sa likuran. Pumasok na rin si Kais. The one shot is down. Hiko din ay mawawala para sa Team Spirit. Ngayon ang SRG ay tuloy pa rin sa pananansala sa base ng mga members ng Team Spirit. Another arrow will connect. May sipa bang kasunod na pwedeng gawin? Nakap na lang pala yung kailangan. At yun ang gagawin. Buhay pa din naman. Etong si Sawo, si Kid Bomba ay humarap para tanggapin lahat ng damage pero wala silang magawa sa dominasyon ng Malaysia. Si Kid Bomba nga, sinasalun na lang niya yung pwede niyang saluhin kasi yun lang naman yung magagawa niya. Pero si Innocent and Cram still pressuring the backlines. Now pressuring the base of Team Spirit. May Lord pa dun sa baba. Pwede pa nga silang kumalma ng bahagya. Pero tila ba antayin lang nila yan ng onte. Tapos pag sumabog yung shockwave, which is nangyari na, mukha action na naman yung BMI. Iniwan na doon at nag-free hit lang. Ngayon, si Kiss. Papasok ba sila? Mukhang disiplina muna ang paiiralin dito ng SRG. Pero feeling ko, kumakalma lang ng onti ito eh. Kumbaga, ito lang ang panimula ng bagyo. Nandiyan na yung flicker ni Yamson. Pwede na yun ay sipang hinihintay. Ngayon nagkapasukan na si Sunset Lover agad. Ang unang tumumba. Kapalit kala ng buhay ni Yums yung nag-set up sa kanila. Pero Uy, si Crom! Si Crom sa likod. Pinalaya Wow! sila sa sariling lupain. Ngayon, si Kid Bomba. Naiwasan niya yung arrow. Pero dalawa na lang sila ni One Shot. Nasusubok. Dumipensa. Tatlo pa. Para sa kupunan ng SRG ang tuloy-tuloy sa pagbasag ng mga tore. Innocent si Kais. Stormy. Tuloy pa rin sa pagbasag. Tower lock na nga. Minions na kiniklear lang ng EECA pero sinusubukan pa din ng Team Spirit na mabuhay at buhay pa din naman pero nahihirapan. Humihinga pa rin naman ang Dragons of the North. Pero tila ba parang ang hirap bumawi doon sa isang team na kung saan gusto nilang iparamdam ang pagiging dominante nila sa kahit sinong magiging kalaban. Again for SRG, they're eyeing for the first ever M-Series title. And kitang-kita natin, ramdam na ramdam natin ang gigil na meron dito na tila ba kahit sino bibigyan na nila. Even si Kid Bomba na sinubukan. Sa likod! Pero sabi ni Innocent, decoy lang yan kasi ang aking target, yung mismong nasa likuran. Ngayon si Sawo at si Kid Bomba, sila yung sinunod ng pinatay. Iniiwasan lang ni Kid Bomba lahat pero di niya kayang tapatan yung apat. Ngayon isa na lang ang natitira. One shot alone. They have only this one shot para depensahan pero apat na miyembro, 5 ng Malaysia nakatingin na walang bawing magaganap. Hindi pa rin kayo makakaalis sa buot ng nakaraan.